Iho, may masama akong balita. Pantag ni Mang Berto sa kanya habang nagluluto siya ng almusal nilang dalawa. Masarap ang naging tulog nilang dalawa kagabi, matapos nilang mag-inom ng alak. May mga dumating na malas, iho. Ano pong ibig niyong sabihin? Sina Pasita at Chichay, nandyan sila sa labas ng gate. Taranta nitong sabi habang palingalinga sa loob ng nabili niyang bahay na para bang naghahanap ito ng mapagtataguan. Hindi nila tayo pwedeng makita rito. Anong gagawin natin? Paano nila nalaman na nandito tayo? Ang tanong niya. Hindi alam ni Yaya ang lugar na kaya nakapagtataka na nasundan nila tayo. Yun nga rin ang ipinagtataka ko sabi ni Mang Berto sa kanya. Diyos ko, magugulo na naman ang mga kaluluwa natin dahil sa pagdating nila. Sigurado akong aalis din ang dalawang yun kapag hindi natin sila pinagbuksan, Mang Berto. Sigurado ka ba, iho? Hindi ba natin sila pagbubuksan ng gate? Tumango siya. Hindi natin sila pagbubuksan para hindi sumakit ang ulo nating dalawa. Tumakbo si Mang Berto palayo sa kanya at isinarado nitong maigi ang lahat ng mga pinto at bintana dito sa bagong bahay niya. Hindi pa ito nakantento dahil ibinabari nito pati na mga kurtina. Sa tingin niya, malaki na ang phobia nito kina Chichay at Yaya Pasita niya. Mang Berto, hayaan niyo na po yan, sabi niya rito. Imposible naman kasing makapasok ang dalawang yun dito sa loob ng bahay niya. Sa gate pa lang ay sigurado siyang mahihirapan na ang dalawa. Hindi basta-basta makakaakyat ang dalawang yun kahit pa nga manghiram pa ang mga ito ng hagdanan. Kinakabahan ako, iho. Nararamdaman kong may hindi magandang mangyayari. Pambihira, guni-guni niyo lang po yan, sagot niya rito at sinenyasan ito na umupo na para makakain na sila. Aalis na lang ang mga yan kapag hindi natin sila pinansin. May ngipin niyang si Yaya, kaya tiyak ako na hindi makakatagal ang mga iyan sa labas. Paano kaya sila natunto ng dalawang yun? Ultimo, mga kaibigan niya ay hindi alam ang lugar na ito kaya imposibleng malaman ito ng yaya niya, lalong-lalo na ni Chichay. Napabuga siya ng hangin. Hindi pa ito napapabasbasan pero heto sila at nagtatambay na. Paano kasi, walang katahimikan sa bahay niya dahil ang magaling niyang yaya ay konsentidora. Umalis na kaya sila? Tanong ni Mang Berto na halatang nakokonsensya. Ano na kaya ang nangyari sa baboy na niluluto ng dalawang yun kahapon? Sana naman hindi sumakit ang tiyan nilang dalawa. Matibay ang sikmura ng mga yun kaya malabo yung sinasabi niyo, Mang Berto. Sa kalagitnaan ng masarap nilang pag-aalmusal ay may biglang kumatok ng malakas sa pinto kaya nagulat silang dalawa. Halos sabay pa silang nabulunan ni Mang Berto dahil sa sobrang gulat. Iho, naakyat yata nila yung gate. Imposible yun, Mang Berto. Senyorito, Mang Berto, nagugutom na po kami ni Yaya kaya pagbuksan niyo na po kami ng pinto. Nagkatitigan sila ni Mang Berto habang may pagtataka sa mga pagmumukha nila. The Pongal, sabi ko sa iyo kayang-kaya nilang akyatin yun Diyos mio, siguradong bangungot na naman ang naghihintay sa ating dalawa, iho. Paano nila naakyat yun? Tumabi si Mang Berto sa kanya. Magaling si Chichay. Malamang si Chichay ang umakyat tapos pinagbuksan na lang niya si Pasita. Paano niya naakyat yun? Di ba sobrang taas ng pader? Wala ring puno na pwede niyang kapitan. Napalunok ito at paulit-ulit na hinahaplos ang sarili nitong braso na para bang nilalamig ito. Anong problema, Mang Berto? Nilalamig po ba kayo? Kinikilabutan ako, iho. Bakit po? Si Chichay kasi. Lumunok na naman ito kahit wala naman itong isinusubong pagkain. Mabilis siyang kumilos sa dilim. Alam mo bang nakita ko siyang tumalon mula sa second floor ng bahay mo hanggang sa ibaba habang nakangiti. Kumunat ang noo niya sa isiniwalat nito. Hindi niya alam kung si Chichay ba ang baliw o si Mang Berto. Madaling araw niya ginawa yun tapos lumabas siya ng pinto nang walang kahirap-hirap. Ibang klase, sigurado akong may itinatago talaga siya. Bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin ta? Napakamot ito sa ulo. Ngayon ko lang kasi naalala Rafael, Berto, ano, bingi-bingi lang. Walang mga naririnig. Sumigaw na ang yaya niya dahil kanina pa nila ito hindi pinapansin. Magsisisi kayong dalawa kapag hindi nyo kami pinagbuksan. Kumunat ang noo niya samantalang si Mang Berto ay halos magsumiksik sa tabi niya. Iho, tumakas na tayo. Sa likod tayo dumaan para hindi nila tayo makita. Sabi ni Mang Berto na akala mo tinutugis sila ng mga masasamang tao. Bumalik na lang tayo kapag nakaalis na silang dalawa.
Bahay ko kaya hindi tayo aalis Mang Berto, pinal niyang sabi. Kilala ko si Yaya, hindi yan titigil hanggat hindi natin yan pinagbubuksan ng pinto. E ano na ang gagawin natin? Buksan ko na ba? Tumango siya. Pwede bang ikaw na lang iho? Kinakabahan kasi ako sa yaya mo eh. Ibang-iba na kasi si Pasita ngayon kumpara noon. Sa tuwing nakikita ko ang balto ng babaeng yan ay para akong aatakihin ng hika sa sobrang takot. Sige po, ako na lang. Kumain na lang po kayo. Sige iho, salamat. Uminom muna siya ng tubig bago siya tumayo para pagbuksan ang dalawa. Nang buksan niya ang pinto ay sinalubong siya ng yaya niya ng nakamamatay na tingin habang si Chichay ay pag-aalala naman ang nakikita niya. Senyorito, okay lang po ba kayo? Bungad na tanong ni Chichay. Ayos lang po ba kayo ni Mang Berto? We're okay, why? Umiling ito. Mabuti naman at ayos lang kayo. Nag-alala po kasi ako dahil hindi kayo umuwi kagabi. Nagtaka siya dahil ibang-iba ang Chichay na nakikita niya ngayon. She was serious while talking at nararamdaman niya na galing sa puso ang mga sinasabi nito. Pero, sa kabilang banda may mga tanong na pumapasok sa isip niya. Bakit naman ito mag-aalala sa kanya? Anong meron? Hindi naman sila malapit sa isa't isa kaya walang dahilan para mag-alala ito sa kanya. Pinag-cruise niya ang mga braso niya, at pinagmasdan niya ang dalawang babae na matama na nakatingin sa kanya. May nangyari ba sa bahay? Paano niyo nalaman na nandito kami ni Mang Berto? Pinuntahan ba kayo ni Aling Purita sa bahay? Sunod-sunod niyang tanong sa dalawa. Nagkatinginan ang dalawa kaya sigurado siyang may nangyaring hindi maganda. May nangyari ba kaya napasugod kayo rito? Tumingin ng seryoso sa kanya ang yaya niya. Ang totoo niyan, wala naman talagang nangyari kaya lang itong si Chichay buong magdamag hindi nakatulog dahil sa sobrang pag-aalala sa inyong dalawa ni Berto. Paano, siraulo kayo eh? Ni hindi man lang kaya nagpaalam sa amin kung saang lupalop kayo pupunta. Paano niyo nalaman na dito kami nagpunta? Hindi ko alam. Paanong hindi mo alam yaya? Sumunod lang naman ako ng sumunod kay Chichay ang galing niya nga eh. Akalain mo yun, natagpuan namin kayo ng walang kahirap-hirap. Teka, nasaan ba si Berto? Ang lintik na yon, biglang nang iiwan sa ere nang wala man lang paabi. Bahagya siyang itinulak ng yaya niya para makadaan ito papasok sa loob. Sigurado siyang sermon ang aabutin ni Mang Berto dito. Pagpasok ng yaya niya sa loob ay si Chichay naman ang hinarap niya. Kanina niya pa napapansin na malagkit ang mga titig niyo sa kanya. Bakit? Nakatulog po ba kayo ng maayos? Seryoso nitong tanong sa kanya. Kung ako po ang tatanungin niyo, hindi po ako nakatulog ng maayos dahil magdamag po akong nagluto. Magdamag ko po kasing pinalambot yung baboy dahil sobrang kunat na po. O anong gusto mong gawin ko ngayon? Wala po, sagot nito at tipid na ngumiti sa kanya. Huwag po kayong magsungit lagi para hindi po mabawasan ang pagiging magandang lalaki nyo. Napapansin ko po kasi na mabilis kayong magalit kahit maliit na bagay lang. Anong gusto mong mangyari? Dapat ba maging masaya ako araw-araw kahit hindi nakakatuwa yung mga pinaggagawa mo ha? Lahat po ng ginawa ko ay may dahilan senyorito, katwiran pa nito. Hayaan niyo po, simula po ngayon ay babaguhin ko na po ang sarili ko para po maging matiwasay ang pagsasama nating lahat. Naubos mo ba yung baboy? Sa halip ay tanong niya. Ito yata ang resulta ng pagkain nito ng baboy na galing sa nakaw. Ang dami kaya noon. O nasaan na? Ibinigay po ni Aling Pasita doon sa mga kaibigan nyo. Ano, sayang daw kasi eh. At saka, kung tutusin, hindi yun galing sa nakaw dahil pinaghirapan ko yun. Ang sama ng ugali nila. Lahat na lang gusto nila libre. Ba't kasi kung ano-ano ang pinapasok mo? Eh wala naman po kasi akong ginagawa sa bahay nyo eh. Ang totoo niyan, nahihiya na po ako sa inyo dahil sinasahuran niyo po ako palagi kahit wala naman po akong masyadong ginagawa. Salamat po, senyorito. Ang bait-bait niyo po sa akin sobra. Bakit kaya ang drama ng babaeng ta ngayon? Nag-almusal ka na ba? Hindi pa po. Kumain ka na muna. Mamaya na lang tayo mag-usap ulit. Okay po, senyorito, magalang nitong sabi habang hindi nawawala ang ngiti nito sa mga labi. Kayo po, kumain na po ba kayo? Sabay na po tayo. May itinaas itong supot. Nagdala po ako ng kaunti dahil balak po naming mag-inom mamaya. Tingnan niyo po. Tumalikod ito sa kanya para ipakita ang backpack nitong butas-butas.
Puro po alak ang laman nitong bag ko, senyorito. Sinong kainuman mo? Humarap na ito sa kanya. Kayo po, syempre. Paano ka nakasisiguro na makikipag-inuman ako sa iyo? Ayaw niyo po ba? Marami akong trabaho kaya hindi ako pwedeng mag-inom. E di pagkatapos mo na lang. Hihintayin po kitang matapos, senyorito. Huwag kang masyadong ngumiti dahil hindi bagay sa iyo, siti niya rito. Pumasok ka na kung ayaw mong pagsarhan kita ng pinto. Ang weird talaga nito ngayon. Halos mapunit ang bibig nito sa changing ngiti kahit wala namang dahilan para ngumiti ito. Dude, bahay muta? Tanong ni Miguel sa kanya. Hindi niya alam kung sino ang nag-imbita sa mga kaibigan niya para guluhin ang nananahimik niyang kaluluwa. Umiinom silang apat dito sa labas ng bahay niya dahil nagdala ang mga ito ng inumin. Nang tanungin niya ang yaya niya at si Chichay, ay sinabi ng dalawa na wala raw itong kinalaman sa pagdating ng mga kaibigan niya. Montecillo, bahay mo ba to o isinangla lang sa iyo? Tanong naman ni Ricky. In fairness, maganda ang ambience Medyo, gumagana pa pala ang utak mo. Akala ko talaga simula ng mag-asawa ka ay wala ka ng kautak-utak I think he bought this house for his wife, komento ni Xander. Congrats dude, we're happy for you. Nang mapansin ng tatlo ang lukot niyang pagmumukha ay nagkatinginan ang mga ito. Ba't ganyan ang pagmumukha mo, Rafael? Curious na tanong ni Miguel. Punong-puno ng pagsisisi ang pagmumukha mo Hindi ka ba masaya sa buhay mo ngayon? Masaya naman, tamad niyang sagot. Kailangan niyang panindigan na masaya siya kunwari. Ayos lang naman ang buhay. Araw-araw nakaka-survive naman ako sa mga pagsubok na dumarating. Ba't ganyan ang mukha mo? Nagsisisi ka na ba? Tanong ni Xander. Di ba dapat masaya ka? Masaya nga ako, Xander, sagot niya sabay tungga ng alak. Hindi ako sanay na ganyan ang pagmumukha mo, sabi ni Ricky sa kanya. Parang hanggang bukas na lang yang buhay mo base sa pagmumukha mo. Ano ba problema mo bukod dyan sa asawa mo? Huwag kang maiyang magsabi sa amin dahil mga kaibigan mo kami. Inginuso pa nito si Chichay na masayang nakikipagkwentuhan sa yaya niya, habang si Mang Berto naman ay nakamasid lang sa dalawa. Halatang nakikiramdam ang matanda sa dalawang babaeng masaya lagi ang buhay. Pag-alis ng mga kaibigan niya mamaya, ay tiyak na mayroong ire-report sa kanya si Mang Berto. Bawat galaw ng dalawa ay sinasabi sa kanya ni Mang Berto. Magkaiba kayo ng facial expression. Habang siya masayang masaya, ikaw naman mukha kang baon sa utang, dugtong pa nito. Wala man lang nagbago sa mukha niya, komento ni Miguel. Di ba dapat gumanda siya? Sa pagkakaalam ko kasi, nagiging blooming ang mga babae kapag nagdadalantaw Kahit mag-blooming yan parang wala namang magbabago pa, sabi na naman ni Ricky. Hindi niya alam kung bakit galit na galit ito kapag napag-uusapan nila si Chichay. Ilang buwan na ba ang tiyan yan? Nagkibit balikat siya. Malay ko, wala naman akong pakialam sa tiyan ng babaeng yan What do you mean? Did you two fight? Tanong ni Xander sa kanya. Kailangan mahaba ang pasensya mo sa asawa mo para hindi kayo nag-aaway palagi. Anong mahaba? Hindi pwede sa akin ang mga ganyan. Hindi ako mag-a-adjust para sa kanya no. Kagabi nga lang nagulpi ko yan pinasabog ko kaya nguso niyan. Paano? Ang ingay kasi pagsisinungaling niya sa mga kaibigan niya, dahilan para batuhin siya ng mga ito nang nakamamatay ng tingin. Sina Ricky at Miguel ay halatang hindi pabor sa ginawa niya, kahit pa nga walang amor ang dalawa sa asawa niya kuno. Hindi porke buntis siya, ayos lang ang lahat. I'm not stupid you know. Kaya nga sinabihan ko yan na wag niyang paiinitin ang ulo ko, kung ayaw niyang maubos ang mga ngipin niya Miguel, pakitawag nga si Mang Berto, biglang utos ni Ricky kay Miguel. Magpapabili lang ako ng alak dahil wala na pala tayong inumin. Mukhang mahaba-haba ang pag-uusapan natin ngayon dahil sa gagongta. Nag-asawa lang, mukhang tumanda na. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o may inis dito Agad na kinawean ni Miguel si Mang Berto, kaya agad na lumapit ang matanda sa kaibigan niya. Mang Berto, pwede niyo pa ba kaming ibili ng alak? Marunong po ba kayong gumamit ng motor? Motor ko na lang po ang gamitin niyo para mapabilis po kayo. Inabutan ni Miguel ng 5,000 si Mang Berto pati na ang susi ng motor nito. Kayo na po ang bahala Mang Berto. Sige iho, sagot ni Mang Berto kay Miguel. Idagdag niyo na rin po to Mang Berto. Binigyan din ito ni Ricky ng 5,000.
Ibili niyo po ng alak yan lahat. Sige iho. O siya, aalis na ako. Salamat po. Ingat po kayo ha. Tumango ang matanda at agad na tinungo ang kinaroroonan ng motor ng kaibigan niya. Mang Berto, saan ka pupunta? Narinig nilang tanong ni Chichay rito at mabilis nitong nilapitan si Mang Berto. May bibilhin ka ba sa labas? Pwede ba akong sumama? Naku hiha, hindi pwede dahil delikado, pagtanggi ni Mang Berto dito, pero dahil kilala niya na matigas ang ulo ni Chichay, ay nararamdaman niyang hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukumbinsi si Mang Berto. Sige na po Mang Berto. Isama niyo na po ako. Ako na po ang magmamaneho para hindi po kayo mapagod, pamimilit pa rin ito. Alalahanin niyo, malapit na pong dumilim. Is she out of her mind? Bulalas ni Miguel. Di ba buntis siya? Let her dude. Walang pakialam niyang sabi. Maganda nga kung sumama ito kay Mang Berto para wala siyang nakikitang abnormal sa paligid niya. She can do what she wants even though she's pregnant. You know, hindi ko naman siya pinagbabawalan. Umaakyat pa nga sa matataas na puno yan eh. Noong buntis si Samantha, halos hindi ako natutulog para lang mabantayan siya, pahayag ni Xander. Lahat ng activities na ginagawa niya noon ay nakabantay ako palagi, para safe siya at ang batang dinadala niya hindi kagaya man na parang walang pakialam sa mag-ina mo. Magkaiba kayo, sabi ni Ricky kay Xander. Itong si Rafael, parang gusto niyang magkaroon ng anak pero parang ayaw din. Parang gusto niya na parang hindi. Makukunan yan kapag pinabayaan mo yan ng pinabayaan na tanga ka. Nagkibit balikat lang siya, hinayaan niyang problemahin ng mga kaibigan niya si Chichay. Habang namamroblema ang mga ito ay sunod-sunod naman ang tagay na ginagawa niya. This is supposed to be his rest day kaya iiwas muna siya sa stress. What the holy cow? Bakit? Tak ang tanong niya sa mga kaibigan niya na parehong nanlalaki ang mga mata. Dude ang asawa mo. Napatingin siya kina Chichay at Mang Berto. Si Chichay ang nagmamaneho ng motor habang si Mang Berto naman ay nakaangkas dito dahilan para mapatayo siya. Hey stop! Sigaw niya. Hindi kasi maganda ang pagpapatakbo nito sa motor. Sigurado siyang wala pang 5 minuto ay wasak na ang mukha ng dalawa lalo pat mapuno rito. Chichay, ihinto mo yan. Tumayo na rin ang mga kaibigan niya at patakbo nilang hinabol ang umaandar na motor. Pati ang yaya niya ay nakihabol na rin. Hihawag mong masyadong bilasan. Sigaw ni Mang Berto, habang nagmamakaawa ito kay Chichay, pero ang magaling na babae ay mas binilisan palalo. Para itong lasing kong magmaneho kaya natatakot siya para sa buhay ni Mang Berto. Hindi ito ang inaalala niya kundi ang matanda dahil nagmi-maintenance na ito. Mang Berto, kumapit po kayo ng mabuti. Sa halip ay sabi ni Chichay imbes na ihinto nito ang motor. Higpitan niyo po ang kapit. Diyos ko po, kayo na po ang bahala sa akin. Narinig nilang bulalas ni Mang Berto sabay talon mula sa motor. Nang tumalon si Mang Berto mula sa motor ay napahinto silang lahat sa pagtakbo. Mabuti na lamang at marunong itong magbalanse dahil sa nakatambak na tuyong dahan ito bumagsak at hindi sa batuhan. Inihinto na rin ni Chichay ang motor at agad na dinaluhan nito si Mang Berto. Mariosep ka naman Mang Berto. Ba't po kayo tumalon? Kung kailan malapit na po tayo sa labasan saka pa po kayo tumalon. Nakita niyang nanginginig ang mga tuhod ni Mang Berto sa sobrang takot. Diyos ko Chichay, hindi ako mamamatay sa problema kundi sa nerbiyos. Malala na ang nerbiyos ko dahil sa iyong bata ka. Sabi ko pindutin mo yung preno hindi yung piga ka ng piga sa motor. Sa kakapiga mo makakarating ako sa langit ng wala sa oras. Yung bibilhin nating alak ay baka inumin nila para sa lemay ko. Depanggal ka talaga. Sabi ko, kumapit po kayong mabuti. Wala po akong sinabi na tumalon kayo. Pero, galing nyo ah. Mala action star ang datingan nyo kanina Mang Berto. Bumilib ako sa inyo. Nababaliw na talaga siya. Mariing bulong ni Ricky habang hingal na ito. Hingal na hingal silang lahat dahil sa kalokohan ni Chichay. Ibang klaseng babae talaga tong nakuha ni Montecillo. Gigil naman na sabi ni Miguel. Mababaliw ako nito. Siguro kapag ganyan ang asawa ko, 1 linggo pa lang baliw na ako. Anong nangyari? Napalingon silang lahat sa yaya niya na kara-rating lang. Okay lang ba silang dalawa? Bakit tumakbo rin kayo? Tanong niya. Pinagod nyo lang ang sarili nyo.
Hindi niya alam kung bakit ginaya rin sila nito gayong wala naman itong magagawa kung sakaling nadisgrasya nga ang dalawa. Di ba may niluluto kayo yaya? Tinampol nito ang sariling noo. Ay oo nga pala, tumakbo na naman ito pabalik sa bahay niya. God, sakit talaga sa ulo ang mga babae. Ikaw, sa sobrang inis niya ay hinawakan niya ang damit ni Chichay sa bandang balikat, at bahagya itong hinatak. Sira ulo ka talaga eno. Gusto mo bang ihagis kita sa bangin? Hinatak-hatik ni Mang Berto ang suot niyang pantalon at umiling-iling ito. Halos mabali ang leeg nito sa kakailing kaya mabilis niyang binitiwan si Chichay para e-check ang matanda. May masakit po ba sa inyo Mang Berto? Natakot na akong bumili ng alak, sabi nito. Maglalakad na lang ako, iuwi mo na lang si Chichay pati ang motor iho. Sige po, Mang Berto sasamahan po kita ha. Magtigil ka nga, sikmat niya kay Chichay. Umuwi ka roon. Mamaya niyan, sa kalsada mo naman siya itulak. Lagi kang may kakambal na disgrasya. Umuwi ka roon. Umarte ito na parang iiyak. Anong akala mo, madadala mo ako sa ganyan? Oo na, uuwi na po na kayo ko itong naglakad pabalik sa bahay niya. Sinisipa-sipa nito ang mga tuyong dahon na nadadaanan nito, na para bang doon nito ibinubuhos ang inis nito sa kanya dahil hindi niya ito pinayagan. Nilinggan pa siya nito habang nakasimangot ito at tinalon-talunan pa ang mga tuyong dahon. Nababaliw na talaga ang babaeng ta. Akala pa naman niya magbabago na ito kagaya ng sinabi nito kahapon, pero parang mas lumala yata. Dude, alamin mo kaya kung buntis talaga yan, payo ni Ricky sa kanya. Kapag napatunayan mong hindi, palayasin mo agad bago pa makagawa ng matinding disgrasya yang tao na iyan. Malulungkot si Rafael niyan kasi wala nang hahaplo sa itlog niyan, paismid na sabi ni Miguel. Kita mo nang humanap talaga ng pangit para hindi siya iwanan, tapos papayuhan mo siya ng ganyan. Huwag kang ganyan dahil siguradong masasaktan ang kaibigan nating yan Ricky. Hindi naman nakakapanghinayang ang mga ganiyang babae, lalo na kung walang magandang dulot na naibibigay sa kanya. Kahit ako, mas gugustuhin ko pang paligayahin na lang ang sarili ko, kaysa may nagpapaligaya nga pero mas lamang naman yung sakit ng ulo na ibinibigay sa kanya. Dapat ko na ba siyang hiwalayan? Tanong niya sa mga kaibigan niya. Paano ang kaligayahan ko? Gusto mo bang tawagin namin si Aling Mirna para may magpaligaya sa iyo araw-araw? Sigurado kaming kaya niyang punuan ang pangangailangan mo. Baka nga ikaw pa ang sumuko eh. Tumanggaw-tango siya sa sinabi ni Ricky. Kunway payag siya sa gusto nitong mangyari. Sige, pakitawag si Aling Mirna. Sabihin mo, maligo muna siya bago siya pumunta rito dahil kailangan ko ng taong mag-aaliw sa akin ngayon. Nang akmang pipindutin ni Ricky ang cellphone nito, ay mabilis itong inagaw ni Xander. Tumigil kayong tatlo sa kalokohan niyo ah. Hindi kayo gumagamit ng utak.